Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is May 28, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, gusto ko lang munang humingi sa inyo ng paumanhin kung saan tayo pumapesto ng ating devotion. Kanina, nakahapon, sa hagdanan na dilim. Pero ngayon, nasa kusina. Yun. Pero hindi naman kasi hadlang yun para pag-usapan natin ang salita ng Diyos. So, bago natin simulan or talakayin or i-discuss yung series natin ngayon, is muli muna natin balikan yung ating naging series last week or kahapon, yung isang araw. So, yung naging series namin nun is Warrior of Love. So, in terms of love, sino ba yung hindi kayang ipaglaban yung pagmamahal? Lalo na kung mahal mo talaga at nasa puso mo. So, pinaka-best example natin ng pagmamahal is yung pagmamahal sa atin ni God. So, as a father, kaya mo bang gawin yung ginawa ni God na hinayaan niya na matay, maghirap, pa ako sa krus yung kanyang nag-iisang anak para tubusin yung kasalanan ng iba. Diba? Grabe yung pagmamahal natin ni God at ni Panginoong Kristo. Siya yung pinaka-best example ng love. So, yung series na tatalakayin natin yung araw ay God's Catalyst in Shaping the History. So, pag sinabi kasi natin catalyst, ito yung parang pwedeng pangyayari, pwedeng tao na napagbago dun sa sitwasyon, nagbago dun sa history. Kumbaga, si God, siya yung naging catalyst para tayo baguhin na pag naisip natin, pag narinig natin or nabasa natin yung Panginoong Kristo, diba naisip na natin is yung mga ginawa niyang kabutihan, lalo na yung pagligtas sa atin. Kasi diba nabago niya tayo, nabago yung puso natin. Diba nung pinanganak naman tayo, hindi naman tayo alam eh. Pero nung nalaman natin yun, lalo na yung mga gospel, is nabago tayo. So, sa pangyayari yun, at sa taong yun. So, yung Bible verse na tatalakayin natin yung araw ay Exodus chapter 3 verse 8 to 10. So, ang sabi dito, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis ang pinahirapan ng mga Ehipyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap ng kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupang mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Itong lupain ng mga Kaneo, Eteo, Amoreo, Presyo, Ibat at Ibaseyo, narinig ko ang pagdaing ng aking bayan at nakita ko ang aking ginagawa sa kanila ng Ehipyo. Kaya tapaw man din Paraon upang ilabas ang Ehipyo. So, para lumawak yung ating talakayan sa ating 5 verses, muli tayo dumako sa teaching at application. Ang una sa ating teaching, God's vision is redemption of nation through the gospel. So, hindi ko na babasahin, ipaliwanag lang natin lahat. So, yung vision ng Panginoon, yung redemption ay pagbabago, yung tinubos tayo ng Panginoon is ayun pala yung naging nalaman natin kapag magkita ng magandang balita or ng Bible, ng gospel. So, yung vision ng Panginoon is nagdedetermine kung ano nga ba yung purpose natin sa mundong ito. Tapos yung vision na rin ng Panginoon is yung parang lack siya sa provision pero nag-identify siya nga sa purpose natin. Yun, kailangan malaman din natin kung ano nga ba yung vision ng Panginoon at kung ano ba yung purpose natin sa mundo. Yun, kailangan mag-step up tayo, kailangan mag-grow tayo sa Christian at iwasan natin yung mga excuses. Tapos, kailangan sa lahat ng oras ipagkatiwalayan natin ang Panginoon. So, ayun lang po para sa araw na ito na may natutunan tayo sa Panginoon. And God bless all.